What's up mga Lods? This is Master Renz and welcome back to my channel. So sa videong ito, panonoorin natin yung nangyaring rally. May isang vlogger na nakita ko na ang pangalan ay The Hungry Syrian Wanderer. Tapos ang pamagat ng video niya ay Philippines like you never seen before. I'm shocked. So make sure bibisitahin niyo yung channel niya. Ilalagay ko yung pangalan niya dyan sa description. So without further ado, let's go sa go. Grabe oh. Oh. Riot na yun eh. So mga tao, today I will show you the Philippines like you've probably never seen before. There are thousands of Filipinos out here on the streets. They are very, very angry for what's happening. I am not participating in this, just to make it clear. We were just in the area and we just happened to see. So just remind ko lang din baka sa mga hindi pa alam. Itong rally na to about sa trillion peso march kung tawagin. Ginawa nila itong rally na to para labanan ng korupsyon na nangyayari dito sa ating bayan. This event ongoing, so we wanted to take a video and show you what's going on. OMG, Filipinos are really kawawa, you know what's going on. Ito lang ang paraan namin Kawawa talaga. Pakita na ang maling paggasto sa mga pondo ng bayan. So may ganyan no. Ang ganda ng pagkakagawa ng video niya. Maganda for me. This is as of today in the Philippines, September 21, 2025. You see a lot of people are protesting out here. And Tsaka, naalala ko pala, sinakto nila yung rally na yan doon sa araw ng pagdedeklara ng martial law noon. Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. just to make it clear mga tao, we did not join this, but we just wanted to see what is happening because we were in the area already. And you see, a lot of people is here. A lot of people are here today. It's like flooding with people. They came here to protest. It's my first time to see something like that here in the Philippines. And we see a lot of police everywhere. Look at this. Daming tao niya. So there are a lot of police everywhere and a lot of people. I feel that I am in Syria now. Parang Syria, no? Let's go near there. Come on. Syrian kaya pala eh. Taga dun siya. Hi. Why are you here today? We're students from the University of the Philippines, Manila. So essentially, it's the Health Sciences Center of the Philippines. And aside from fighting towards our right for education as well as for health, we are rallying as well for the rights and the welfare of our patients in the Philippine General Hospital, our workers, healthcare workers in the Philippine General Hospital who are continuously suffering from the decreasing budget allocated towards health, education, as well as social services. So collectively, me, my classmates, my students from our university, as well as our healthcare workers from the Philippine General Hospital are collectively calling here for the accountability of people who are continually corrupting our budget that perpetuates the suffering of our patients as well as our workers. Thank you. Sana napapanood to ng mga nagko-corrupt dito sa bayan natin, no? Ayan, no? Nadinig niyo yung statement niya. Ayan. Sana pakinggan niyo. Makonsensya kayo. Mula po sa Tau Gamma Pi, Triskelion Grand Fraternity, kami po ay tumataliwas sa pangyayari ng mga korupsyon ngayon. So, marin po namin nilalabanan yung ganitong klaseng pamahala o nangyayari sa ating bansa. So, karapatan po ng bawat Pilipino na ipaglaban ng karapatan. Lahat ng korupsyon na mga nakaupo sa kongresista, dapat panagutin at makulong. Lahat ng mga nagkasala sa ating mga Pilipino, dapat managot sila. Yun lamang ang pinaglalaban ng aming kapatiran ng Tau Gamma Pi, Triskelion Grand Fraternity. Sa atin, siguro makikita naman, hindi naman bulag yung mga tao sa nangyayari sa ating bansa, di ba? Lalo na yung nangyaring mga pagbabaha sa iba't ibang city o probinsya. Maraming taong naapektuhan. Kumbaga sila ay nagpapakayaman. Tayo mismo mga taxpayer, ang pilit nila talagang kinukuhaan. Inanakawan. Pera sa sarili nating tax.
Dapat hindi ganon. Dapat maglingkod sila para sa bansa. Hindi sila maglingkod para sa sarili nilang interes. Ang Agree. mensahe ko po, sana po wag nating payagan na tanggapin na lang natin na hanggang dito na lang ang Pilipinas at ito ang deserve ng Pilipino. Deserve natin ang isang malinis, maayos at hindi corrupt na gobyerno. Kaya nito tayo lahat, sawa na kami maging resilient. Panagutin lahat ng corrupt. Salamat. Why are you here today? Honestly, mainly because of my friends. And yeah, just to be here to show the protest about the corruption. Yeah, I can't say much. Okay, thank you. Parang ano hindi ako medyo sang-ayon sa statement niya. Nandun lang daw siya dahil nandun yung mga friends niya. Di ba? Tama, ulitin natin. To be here to show Ayun o. and Ayun o, sabi niya. mainly because of my friends. Hindi ako ganun sang-ayon sa statement niyang yun. Dapat kasi nandiyan ka priority yung bayan. For me lang. Isa po kasi akong advocate ng child rights. So, yung nangyayari ngayon na korupsyon sa flood control, talagang talamak at kailangan na talagang matuldukan to kasi nagpapatong-patong na yung problema kasi yung korupsyon, systematic siya, so damay-damay lahat. So, sa sektor ng kabataan kasi lalo sa mga bata, sa edukasyon na lang, di ba, maraming budget cuts na nangyayari sa college, sa mga public schools, and maraming mga bata ang hindi nakakapag-aral ngayon. At bukod doon, marami rin batang ang nagugutom. At kung titignan natin sa sobrang laki ng pondo na kinokorrupt netong mga politiko na to, mga congressman, mga contractors, dapat kung makikita natin sa ganun laking bilyon, maraming napapakain sana ng mga bata yon, maraming napapaaral, maraming Kaya tama yan, nabubuhay. tama. So kaya dito makita natin sama-sama at kolektibo talagang nagpunta rito yung masang Pilipino at ayun, kaya sabay-sabay rin natin idulog at isigaw yung mga panawagan natin ngayon. Yun lang po. Yeah, bro, why you're here today? I love the Philippines. I love the Filipino people, and I believe that they deserve better. They always have. They have infinite wealth in their hearts, their souls. It's a beautiful country, and it's been pillaged for generations. People have been lied to that they're not enough, that they don't have enough, that they're poor. They are Ganyan, so no? rich, and if they weren't, people Buhaya. wouldn't be stealing from them. And that's why I'm here, and to support my friends, and none of us are separate from one another. So, Thank you. Thank you. For me po, nandito po ako para makibaka sa kinakaharap ng lipunan, hindi lang bilang mamamayan, bagkus bilang estudyante. Dapat yung pondo na napupunta sa flood control, dapat nasa edukasyon. Yun lang po. Thank you. Tama. Kasi di kagaya nun, di ba? Kung napopondo yung sa edukasyon, malamang sa lamang yung mga ibang na magulang, para sa akin na, opinion ko lang na naghihikahos sa pampaaral, at least doon man lang nakakagaan na kung may nagsusuporta sa edukasyon, at least, yun nga, pampagaan sa bulsa ng mga nahihirapang magpaaral ng kanilang mga anak. Kailangan ihayag lang natin yung nangyayari ngayon sa gobyerno natin, lalong-lalo na sa issue ngayon ng corruption sa mga project na ninakaw lang nila at pinasasahan lang nila kung saan nila ginamit upang mapasaya lang yung sarili nila. Ginamit sa luho. Walang katuturan sa kawawa yung mga kababayan natin na nabaha. Ayan. Actually ako hindi naman ako apektado, pero yung queuing ko sa Bulacan hanggang ngayon hanggang tuhod yung baha. So napakahirap dun sa nila. Dati mga pidika, yung mga tricycle ang dumadaan, ngayon bangka ng ang mode of nila transportation para makalabas lang ng bayan. So napakahirap ng kalagayan ngayon sa Bulacan. Yung pinakaibigan ko si Jinggoy, nako Jinggoy, sana maulit muli. Andito tayo ngayon. Hindi, ang opinion ko lang doon, gabi yung nangyari, Kung nanonood kayo, yung mga nambubulsa dyan, ayan, biruin nyo. Yung mga statement nila, pakinggan nyo.
upang labanan ang korupsyon at yung kawalang pananagutan dahil bukod pa doon nun, ngayon din ang 53rd anniversary o commemoration ng martial law. Nakikita natin na simula noon hanggang ngayon lumalala lamang yung issue ng korupsyon sa ating bansa. Kaya dapat kumilos na tayo at ito yon yung pagkilos natin upang singilin yung gobyerno. Thank you. Tama yan, tama. Why you're here today? Nag-ano kami na subaybay lang sa mga tao kung ano ang mga inanakit ng mga Pilipino sa gobyerno natin ngayon. Dahil wala na, talagang garapala na ang korupsyon. Bastusan. Dapat nga sana kung ako lang ang i-boycott ang buhis. Hindi magbuhis isang taon para malaman nila kung Kaya nga. galit ba talaga ang mga Pilipino. Agree ako doon sinabi ni tatay. Biruin nyo lahat na lang may tax. Di ba ano itong huli? Yung savings. May tax na rin. Di ba? Hindi ko naiisip mga taong yan. Ano nang sumasagi sa isipan nila? Lahat na lang binuwisan. Kasi nangyayari, imbis na nagbe-benefits. Buti sana kung nagbe-benefits yung bawat isa sa atin sa mga buwis na hindi. Sila lang nagbe-benefits. Yan, kinukurakot. Di ba? Sa ibang bansa yung mga ganyan, yung mga tax na yan. Pagdating di ba, tumanda sila, naging senior sila, nagagamit nila yung mga buwis na, naging yun yung pensyonado, kumbaga. Nagagamit talaga. Na pagtanda nila, yung tax, parang naibabalik sa kanila. Yun ang, correct me if I'm wrong din sa bagay na yun na. Kasi, alam ko sa Amerika may ganyan eh. So, yun nga, sana, kung masusunod din yung ni tatay, isang taong, hindi nga lang isang taon eh. Diba? Tagalan. Yung tipong maisip nila, ma-realize sila, mali pa lang nagbuwis-buwis pa tayo, tapos wala pa lang nangyayari dito sa bayan natin. Diba? Lugi ang taxpayer eh. Dahil hanggang nagbubuhis tayo, mga Pilipino, mayroon silang mananakaw. May Diba? mananakaw sila. Kaya dapat i-boycott. Okay. Why are you here today? Narito kami para sa ating ipinaglalaban. Lahat tayo ay narito para ipaglaban natin ang laban para sa korupsyon. Galit kami sa korupsyon, kaya narito kami. Lahat tayo nagtitiis sa arawan para ating ipaglaban ang malawakang korupsyon na nagaganap dito sa atin. Lahat ng sangkot, managot. Bakit nandito kayo today? Banana mo. Para sa pinaglaban namin, para sa bayan. Yung kapayapaan at mga korupsyon. Kailangan parang Para managot mga nangungurap dito sa Pinas. Sino galit sa inyo lahat? Kami galit. Para sa korap, agisan namin molotov yan mamaya. Lahat kayo galit? Lahat kami galit. Kaya kami Kami pasok. Pasukin namin. Molotov. Kami nagtatrabaho pero ninanakawan kami. Para makaisa sa malawakang rally na ginagawa ng ating mga kababayan dahil ang dami ng korupsyon sa Pilipinas. Ninanakaw na lahat sa atin. Why are you here today? Pwede lakasan mo yung boss. Para mapuksa na ang mga korupsyon dito sa Pilipinas. Para mapakulong na yung mga magnanakaw. So currently we're here today to join the mass protest regarding the flood control projects, the huge corruption going on in this country. So yeah, and there's a lot of hearings ongoing right now, and we can feel that the mass is already very enraged of what's happening right now. How about you? We're just so sick of what's happening in the country right now, and we can't just do nothing at home. That's why we're here.
How about you? Yeah, I'm here with them, and this is like the perfect timing to call out everybody that's involved with this. All right. Thank you so much, guys. Pagsuporta po para sa nararamdaman ng bawat Pilipino ngayon yung galit sa korupsyon. Nakakagalit. Ito lang ang paraan namin para maipakita na mali ang pamamalakad, ang maling paggasto sa mga pondo ng bayan. Ito yung may buhaya sa flag ng Pilipinas. Na-videohan. Sobra mahal ko ang Pilipinas. Umulan o uminit, ako'y mananatiling Pilipino. Ako'y Thank you. the hungry Syrian wanderer. So yun, thank you the hungry Syrian wanderer for this vlog. And I hope you will like that I make a reaction video. I'm sorry if I didn't ask permission from you. So yun, opinion ko lang sana napanood ng bawat Pilipino ito. Lalo na yung mga sangkot dyan sa malawakang corruption. Diba? Makonsensya naman kayo. So yun, subscribe kayo dito The Hungry Syrian Wanderer. So yun, thank you so much sa inyong pagsama. And see you in my next video. And mag-iingat po kayo palagi.